Hello guys! Usapang OFW na naman po tayo. Ito na naman po ang ating topic ngayon. Dahil kung nung nakaraan po ang problemang kinakaharap ng maraming mamamayang maraming mga OFW yung Pilipino na nagtatrabaho sa man sulok ng ating mundo ay ang pagtaas ng 3% na mandatory ng PhilHealth. Ngayon naman po ang ating topic ay ang problema kakaharapin ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia. At ito nga po ay dito isa po akong OFW yung kasambahay dito sa bansang Saudi Arabia. At ito pong mga patakarang inilalabas ng Saudi government ay masyadong mabigat para sa ating mga manggagawa. Aba, siguro nga po inilabas ang patakaran na ito dahil sa kasalukuyan pang kinakaharap na crisis o ang pandemic, ang coronavirus nga po dahil halos po hindi maawat-awat ang pagtaas ng bilang ng nagpupositibo sa coronavirus at halos po araw-araw ay 1,000 mahigit o kulang-kulang 2,000 ang bilang ng positibo ng mayroong COVID-19. Kaya po siguro inilabas kamakailan lamang ay inilabas ng Saudi government o Saudi Ministry of Labor and Social Development ang patakaran na ito na pinapahintulutan na nila ang mga pribadong kumpanya na magbawas ng oras ng trabaho para po makaiwas sa coronavirus. At ganun din po ay pinahihintulutan nila na bawasan ang buwan ng sahod ng mga manggagawa ng 40%. So ibig sabihin po malaki-laking kaltas po ito sa ating mga manggagawa. Masyado pong mabigat para sa kanila dahil hindi naman po lingid sa ating kaalaman ang ating mga manggagawa ay sa kasalukuyan ay nakakaranas pa ng krisis, ang pagkakaroon nila ng no work, no pay at wala naman pong ayuda o hindi naman po lahat ng ating mga manggagawa ay nakakatanggap ng ayuda na galing sa ating gobyerno, nagaling sa ating embahada. Kaya po maraming pa ring mga manggagawang Pilipino ang lubog pa sa krisis sa kasalukuyan at ngayon nga po ang pagpataw ng 40% na bawas sa kanilang buwan ng sahod. So ibig sabihin po ito po ay na-implement na ang patakaran po na ito at ito po ay tatagal sa loob ng 6 na buwan at pagkatapos po ng 6 na buwan ay ibabalik sa dating buwan ng sahod at dating oras ng mga manggagawang Pilipino o yun po ang sinasabi ng Saudi Ministry of Labor. Sa ibig sabihin po kung ang mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia ay mayroong minimum na sahod o na 1,800 riyal at babawasan po ito ng 40%. So ibig sabihin po ang makakaltas sa kanila ay 720 na mayroong matitira na 1,080 riyal lamang. So mabigat po sa kung doon pa kayo kukuha ng pang-araw-araw na pagkain, pang-araw-araw na pangangailangan, na lamang po ang ipadadala ng ating mga manggagawang Pilipino sa kani-kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Kaya medyo mabigat-bigat po itong pasanin na naman ng ating mga kababayan. Hindi po kasama ang mga kasambahay ang trabaho. Yung mga katulad ko po na kasambahay ay hindi po kasama sa patakaran na ito o sa inilabas na batas na ito. Ang mga manggagawa lamang po na nagtatrabaho sa labas ang makakatanggap o makakaranas ng 40% na pagbawas sa kanilang buwan ng sahod. Ayun nga po, hindi pa nga po matatapos ang problemang kinakaharap ng ating mga manggagawa. May dumating pa po at ito po ay i-implement ngayong darating na July, ang pagtaas ng value added tax na dati po ay
sa 5% lamang ang ating BAT. Ngayon po ay ginawa na ng Saudi government na 15%. So, ibig sabihin po, kung tayo noon ay bumibili ng load ng 100 at nagbabayad tayo ng 105 lamang, ngayon po ay magbabayad na tayo ng 115. Kaya medyo mabigat po talaga ito sa ating mga manggagawa. Siyempre po, ito po siguro ay dahil nga sa krisis din na kinakaharap ng ating ng bansang Saudi, dahil nga sa araw-araw na bilang ng pagtaas ng positibo sa coronavirus, siguro din po yung pag-sustain nila o yung pagsuporta nila sa medikasyon na mga mayroong positibo sa COVID-19. Kaya po siguro ito yung mga ipinapataw na mga patakaran ng Saudi government na hindi naman po talaga ito papabor sa atin, na ito po ay magpapahirap sa mga manggagawa, lalo na sa mga manggagawang Pilipino. Alam po natin na napakalaking bilang ng mga manggagawa ang tatamaan sa mga patakarang ito. At syempre po, tayong mga manggagawa dito sa Saudi Arabia ay wala naman tayong karapatan na tumutol. Wala po tayong ibang gagawin at wala po tayong ibang gagawin kundi ang sumunod sa kanilang mga inilalabas na patakaran, sa kanilang mga inilalabas na batas. Dahil dito naman po ay hindi katulad sa atin sa Pilipinas na kapag naglabas ng isang patakaran ang bansa natin, kung tayo ay tutol, pwede po tayong maghapag ng mga resolution, pwede po tayong maghapag ng mga petition, pwede po tayong magrally sa kalsada at ipanawagan o iparating ang ating mga pagtutol sa kanilang mga inilalabas na batas. Pero sa bansa pong ito, sa bansa ng Saudi, wala pong karapatang tumutol ang mga manggagawang nagtatrabaho sa bansang ito. Kapag ito po ay nailabas na nila at na-implement na, wala tayong ibang dapat gawin kundi ang sumunod. No choice po tayo. Kaya ano na lamang po ang mangyayari sa mga manggagawa natin dito sa bansang Saudi Arabia? Sa mga patakarang inilalabas nila, sa mga patakarang ipinapataw nila na para sa ating mga manggagawa ay mabigat sa ating balikat na papasanin. Tayo po ba ay mananatili pa dito sa bansang ng Saudi at magtatrabaho pa kahit hirap na ang ating bulsa dahil sa liit ng kikitain? Ano na po kaya ang kahihinatnan ng ating mga manggagawa dito sa Saudi Arabia? Malalaman po natin yan sa mga susunod na ilalabas pa ng mga issue o mga patakaran ng ating gobyerno. Baka po marami na dito ay mga magsisiuwi dahil masyado na pong mabigat ang humahataw na sunod-sunod na parusa na kanilang nararanasan. Kaya yun na lamang po. Tayo po ay maging update sa mga inilalabas na patakaran ng pamahalaan o gobyernong Saudi Arabia. Guys, sa susunod na naman po nating mga video, tayo po ay makikibalita ulit at magbabasa-basa ng mga nangyayari dito sa bansang Saudi Arabia. Bye bye guys!